Amen. Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Sabihin nyo nga po muna sa inyong katabi, kapatid, ako ay nagagalak na nakita kita ngayong umaga. Iba ang ganda at ang kapugian mo ngayon kesa kahapon. Ayan. Sige po, sa ating po pagsimula, ating pong alayan ng mainam na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tunay nga po, iisa lamang ang ating layunin sa umagang ito kung bakit tayo ay naririto. Ito ay upang mag-alay ng pinakamainam na paborit pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Kaya po sa umagang ito, malaya po na ating maipapalakpak ang ating mga kamay sa presensya ng ating Diyos. Ating ideklara na dakila ang ating Diyos. Hallelujah! Dakila ka, dakila ka, o dakila ka, dakila ka, dakila ka. Ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay aming pupurihin. Ikaw, Panginoon, ay aming dangin. Walang katulad, walang katulad ang mag-ibigay. Siya'y laging tapat, walang kapatay, ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Dakila ka, o dakila ka, Panginoon. Yes, Lord, dakila ka, dakila ka. Minsan pa, ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay aming pupurihin. Ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay aming dakilain. Walang katulad ang pag-ibig mo. Ika'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon. Sa aming buhay, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Hallelujah! At kahit maglaho ang buong mundo, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, ang sandigan ko. O sama-sama natin awitin, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, o dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Sige po, ipalakpak po natin ang ating kamay sa ating Diyos. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatahal kadakilaan mo, sadyang walang hoy, sisigaw, sisigaw. Woo! Kapangyarihan mo, wala nang mapantay. Kalwalhatian mo, Jesus. Itataas, itatangal, isisigaw, magpakailanman. O patuloy ka namin itataas, itatanghal, at isisigaw ang pangalan mo.
sadyang walang hanggan. Isisigaw! Isisigaw! At pangyarihan mo, wala nang mapantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Minsan pa itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. O sama-sama nating awitin sa ating Diyos. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Oh, for the last time, let's sing it to the Lord. Itataas, itatanghal, oh, isisigaw namin ang pangalan mo, Panginoon. Itataas, itatanghal, isisigaw, hallelujah. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Patuloy natin ideklara ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itaas.
salamat. Tunay, O Diyos, sa karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Hallelujah. Kulang, Panginoon, ang aming mga salita upang pasalamatan ka namin sa kabutihan mo sa aming buhay. Tunay, Panginoon, all we have is a hallelujah. A thank you, Lord, sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, alalahanin po natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kung paano na tayo patuloy binibigyan ng kalakasan, sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating biyaya. At sa oras na tayo ay nagugulimihanan ng ang Diyos ang ating kapayapaan. Sa umaga pong ito, huwag po natin tipirin yung pagsamba sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, never tayong tinipid sa pagpapala. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nanatiling nakatayo. May buhay at kalakasan. Kaya, Panginoon, ang tangi lamang namin may aalay ang aming puso, ang aming mga buhay bilang pagsamba sa iyo, O Diyos. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song is and you never do. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So ngayong umaga, alam ko po espesyal ang araw na ito para sa mga nanay at sa mga hindi man nanay pero they are doing the job of being nanay. Mga guardians, ano pa ba, kahit mga tita o tito na gumagawa ng role as a mother. So ngayong Mother's Day, yan, ready na po ba ang bawat isa? Amen. Amen. So, madalas po nating narinig yung mga kwento ng ideal mothers kapag Mother's Day. Pero, ngayong oras na ito, papahintulutan ninyo na pag-usapan po natin ang isang ina na hindi perpekto. Isang ina na nasasaktan, isang ina na inapi, iniwan, na halos mawala ng pag-asa. Nakaka-relate po kayo dyan, mga mamis. O kahit po hindi mamis, you can relate on our message for today. So kahit po, yan, hindi kayo mami, meron po tayong matututunan ngayong umaga sa mensahe ng Diyos. Kaya, huwag niyo pong sabihin na mensahe lang ngayon ay para sa mga ina ng tahanan. Kundi, although ito po ay mas intended for them, pero ito po ay para sa lahat. Sabay-sabay tayong matuto sa salita ng Diyos. So, ang kwento po ay para sa mga nanay na minsan nakakaramdam na parang walang nakakakita sa pinagdadaanan ko. Relate kayo. Ngayong umaga,
Sige po, maaari po ba kayong maanyayahang tumayo? Sama-sama nating basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis 16 verses 7 to 13 and then later on yung chapter 21. So sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal ikay magsisilang, Ismael ang sa kanya iyong ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikiisa sa mga kaanak. 13. Kaya't sinasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Tuloy natin sa verse 14. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Tuloy po natin sa Genesis 21, 14 to 19. Ang sabi po diyan, madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sinabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. 17. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ngalan ng anak mong si Jesus. Salamat po sa kalayaan na kami po ay makapagbulay ng iyong mga salita sa umaga na ito. Hayaan niyo po na ang iyong Santong Espiritu ang patuloy pong mangusap sa aming personal, lalo higit sa mga ina ng tahanan. Katagpuin niyo po kami ngayong umaga kung saan man po kami naroroon, anuman ang aming mga kalalagayan. Maraming salamat po. Hayaan mo ang mensahe na ito ay magbigay ng kalwalhatian po sa inyo. Sa inyo ang aming pagsamba at parangal, pasasalamat. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po kayong maupo. Pag-usapan po natin ang mensahe na the God who sees mothers. Ang Diyos na nakakakita sa mga ina. Amen. Sa ating pong binasang talata, nabanggit si Hagar. Pamilya po kayo kay Hagar? Hindi siya masyadong well-known, unlike ni Sarah, ni Mary, ni Elizabeth, ni Ruth, ni Naomi, yan. So ngayong umaga, siya yung ina na hindi madalas napapansin, pero napakalalim ng kwento. So para mas maintindihan po natin yung mensahe, tingnan natin ano ba yung historical background. So ang kwento po ni Hagar, kagaya ng ating binasa, nasa aklat ng Genesis, sa panahon ng patriarchs, sa buhay ni Abraham at ni Sarah. So, nung panahon pong iyon, normal na magkaroon ng slave, alipin, servant, alipin ang tawag talaga, ang isang pamilya. At kung ang asawa po na babae ay hindi magkaanak, maaaring ibigay ng among babae ang alipin upang magkaroon siya ng pamilya. So, ganun po ang sitwasyon dati.
So ito ay nangyari kay Hagar. Si Hagar ay isang Egyptian. Siya ay Egyptian servant ni Sarai. That time, Sarai pa yung name niya. Eventually, naging Sarah. So, dahil si Sarai ay hindi magkaroon ng anak, ibinigay niya si Hagar kay Abram upang magkaanak. At doon nagsimula po ang problema. So, pagkatapos mabuntis ni Hagar, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Sarai. So si Hagar, dahil nga siya ay nagdalang tao, nagsimula siyang tumingin doon sa kanyang amo na mayroong pagmamalaki, pagmamataas. Ito namang si Sarah, naging harsh. Oh, ang harsh naman. Ang lupit, naging malupit kay Hagar. Yan. So ganyan po yung sitwasyon. Hanggang sa umabot sa punto na si Hagar ay tumakas papunta sa disyerto. So, pwede niyong balikan yung buong chapter ng 16 at ng 21. So si Hagar, makita natin yung kanyang bilang alipin, siya po ay walang boses, wala siyang karapatan, wala siyang proteksyon. That time, ganyan po yung pag ikaw ay napabilang sa alipin. Pwede kang ipagbili, yan. So isang ina na nasa gitna ng sakit, injustice, at loneliness. So dito po magsisimula yung ating mensahe. This is not a story of comfort, it is a story of crisis. And yet, it is also a story of divine encounter. Yan. So una, makita po natin, God pursues the hurting mother. Yan. Nakikita, inabol ng Diyos yung mga sugatang mga nanay. Sa verse 17 po ng chapter 16, ang sabi po dyan, the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness. So isang magandang katotohanan po ang makita natin dito sa story ni Hagar. Makita niyo po, pansinin po natin, ang sabi doon, hindi si Hagar ang nakakita sa Diyos, kundi ang Diyos ang nakakita kay Hagar. So, hindi sinabi ng Biblia na Hagar found God, kundi instead, sinabi po ng Bible, the angel of the Lord found her. Nakita si Hagar. So, napaka-importante po nito para kay Hagar. Imagine nyo, wala naman siya sa lugar ng spiritual na place. Wala siya dun sa moment na yon. Kundi yung moment na siya po ay emotionally exhausted, siya ay deeply hurt, confused, nalilito, rejected, at tumatakas. Yun yung sitwasyon po ni Hagar. Hindi siya sumasamba sa Diyos that time. Hindi siya nagpe-pray sa temple. Hindi rin siya nagbibigay pugay sa Diyos, kundi ang gusto lang niya makasurvive. Alam niyo po yung feeling na gusto mong mag-survive? Yan. So, doon sa sitwasyon ni Hagar na iyon, hindi doon nagtapos. Kahit sa ganung sitwasyon, sabi doon, God pursued her. Hinabol siya ng Diyos, sinundan siya ng Diyos, nakikita siya ng Diyos. So yung wilderness experience, kapag sinabi pong wilderness sa Bible, madalas ito po ay nagsisimbolize ng loneliness, emptiness, fear, uncertainty, o yung survival mode. Kapag binanggit yung para kang nasa ilang, para kang nasa disyerto. At maraming mga nanay ngayon, yung pakiramdam nila nasa wilderness season, quote unquote. Parang nasa ilang, wilderness season. Ano yung wilderness na iyon, Pastora? Sometimes, yung iba ay financial wilderness. Baka na may mag-a-agree naman tiyak sa inyo diyan. O yung emotional wilderness. O kaya, pwedeng yung marital wilderness, may problema sa buhay, may asawa, o pwedeng mental exhaustion, o kaya yung silent depression. Yung bang gigising ka araw-araw, dala-dala yung pasanin na wala namang ibang nakakaintindi. Hindi po ba? Na araw-araw, minsan makikita nyo yung mga ina ng tahanan, mahimbing natutulog ang anak, yung asawa parang walang pakialam. Ouch naman mga tatay. Yan, tapos tahimik ang paligid. Pero nandun yung ina, umiiyak na tahimik sa gabi. Niisip, paano ko babayaran si Judith? Paano ko kakausapin itong anak kong ito na parang nagre-rebelde at pasaway? Napapagod na rin ako emotionally. Pakiramdam ko ako'y mag-isa.
Tapos sa paningin ng iba, ang lakas-lakas ko. Para ang lakas-lakas ko, ang galing-galing ko. But deep inside, merong wilderness sa ating kalooban. Merong parang hukag, merong ilang sa ating kalooban, sa ating damdamin. Pero ang magandang katotohanan po dyan na makikita natin, God meets us in our wilderness. Amen? Kinakatagpo tayo ng Diyos doon sa mga moments ng ating ilang. Amen? Amen. Si Sarah, kinatagpo siya ng Diyos in their wilderness season. Kinagtagpo ng Panginoon. Nandoon ang ating Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lang po nagpapamalas ng kapangyarihan sa loob ng bahay-sambahan. Kaya ring ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa loob ng ospital, sa loob ng ating kwarto na kung saan tayo ay mag-isang dumudulog sa Panginoon. O doon tayo nasa kusina na balot ng kalungkutan o kahit na tayo ay mayroong emotional breakdown. Para po maintindihan ninyo, mga kalalakihan, ang mga babae ay nag-undergo ng different emotional stages. Maraming mga sari-saring emosyon ang tumatakbo sa aming kalooban, sa aming kaisipan. Tama ba ako mga nanay, mga women? Lalo na kapag malapit ang period, during the period, after the period, and menopausal period. Agree? Di ba? Masaya ka ngayon, mamaya gusto mo na lang umiyak. O kaya mamaya naiisip mo, dami mong problemang isipin. Ganyan po kaming mga babae. Maybe that is how God created us. Maraming circle of emotions ang involved sa ating kalooban. Masayang-masaya ka ngayon, biglang maisip mo, gusto kong umiyak. Pag sinasabi ko sa aking asawang, gusto kong umiyak, mag-iyak ka naman tayo. Sagot na ang asawa, ikaw na lang ang umiyak, bakit ako idadamay mo pa? Ganon tayo. We are full of emotions. Ganyan po yung mga babae. Kaya kung ang feel po natin, tayo ay abandoned, neglected, emotionally drained. Meron po tayong makukuhang lesson sa story ni Hagar. Nais pong ipaalala sa atin ng Diyos na God knows where to find us. Amen? Alam ng Diyos kung saan tayo kakatagpuin. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, God knows where to find you. Even at this moment. Ano ba yung tumatakbong emosyon sa iyo? Ano ba yung tumatakbong kaisipan sa atin? Alam ng Diyos. Kahit na po kayong mga kalalakihan, alam ng Diyos yung mga emosyon na inyo ring pinagdadaanan. Yung inyong mga isipin. Hindi lang naman kami mayroong isipin, kayo rin may mga isipin. Alam ng Diyos, God knows where to find you. Amen? Amen. Kung feeling po natin tayo ay lost, salamat, we are never lost to God. Amen? Hindi tayo mawawala sa paningin ng ating Diyos. Amen. Amen. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, hindi ka kailanman mawawala sa paningin ng ating Diyos. Hallelujah. Ang pangalawa, God sees what others fail to see. Sa Genesis 16, verse 13, ang sabi po diyan, you are the God who sees me. So ito po yung isa sa mga makapangyarihang moments sa scripture kung saan binigyan ni Hagar ang Diyos ng pangalan, which is El Roy. Sabihin niyo nga po, El Roy. Ang ibig sabihin, the God who sees me. Sabihin niyo po, the God who sees me. Amen. Napaka-personal po nung statement na yon. Hindi sinabing the God who sees the world, the God who sees people, although nakikita tayong lahat ng Diyos. Pero at that moment, sinabi ni Hagar, binigyan niya ng pangalan ng Diyos, El Roy, the God who sees me. Napaka-emotional noon para kay Hagar, na sa buong panahon ng kanyang buhay, hindi siya nanonoticed. Hindi siya mas kapansin-pansin. Hindi siya nabibigyan ng halaga. Hindi siya napapansin. As a servant, remember po, alipin siya, at bilang alipin, meron lang siyang konting halaga. As a servant, yun lang yung halaga niya. As a servant. Meron siyang maliit na tinig. Hindi niya pwedeng sabihin yung, hindi like dati nakikita natin sa pelikula, sinasagot yung amo. Bilang alipin, meron lang siyang maliit na tinig.
Meron lang siyang maliit na recognition. At nakikita lang siya ng mga tao doon sa kanyang pagiging alipin. Useful siya dahil as a servant. Yan. Pero hindi nila nakikita yung pain that she goes through. At sa mga nanay, maaaring nangyayari po ito sa mga nanay. Agree po ba kayo? The invisible mother. Kabilang po kayo doon sa the invisible mother. Ay, ano naman yung the invisible mother? Alam niyo po, yung mga ina, madalas o malimit, dala-dala nila yung pasanin. Emotional pressure, yung constant sacrifice, physical exhaustion, pagod na, yung mga silent heartbreaks na nararanasan ng isang ina. At nakikita po yun ng mga tao kung ano yung ginagawa ng isang ina. Pero hindi nakikita na marami, minsan na-neglect, ano ba ang nararamdaman ng isang ina? Ano ba ang pakiramdam ng isang ina? Araw-araw gigising ng maaga, magluluto, maglilinis, yung iba papasok sa trabaho o magtatrabaho sa tahanan, may sakripisyo araw-araw, yung pagod ka na, kahit may sakit ka, gigising ka, kailangan mong magluto. And sometimes nobody says thank you. Parang wala man lang maka-appreciate. Salamat sa Lord, praise the Lord kung na-appreciate ng mga anak. Yung may mga anak po kasing pinagluto mo, ay thank you mami. O kaya binili mo lang, ay thank you mami. Inihatid mo, thank you mami. Salamat sa Lord sa mga anak na ganyan. Napapansin, yung napapagod ka rin pala. Alam niyo po yun. O kaya yung okay ka lang ba? Wala man lang magtanong, okay ka lang? Salamat po sa mga anak nagtatanong, okay ka lang mami? Salamat po sa Lord. Pero ang mga ina, they keep on giving. Laging nagbibigay. Kahit wala na, nagbibigay pa rin kahit walang-wala na yung kanyang sarili. Alam niyo po yung isang pelikula, yung Linyahan. Ang sabi doon, ang pera natin hindi basta-bastang mauubos. Pero ang pasensya ko, ubos na, konting-konti na lang. Alam niyo po yun. Konting-konti na lang yung pasensya ko. Garni na lang. Kahibla na lamang. Minsan nararanasan niya ng mga mami. And eventually, nagpaponder, meron ba nakakapansin sa akin? Meron ba nakakapansin ng mga ginagawa kong sacrifices? Meron ba nakakapansin ng ginagawa kong pag-aalaga, pag-aaruga? Salamat sa Diyos, God see us differently. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, God see you differently. Amen. God sees every tear, every sacrifice, every sleepless night, every hidden prayer, and every silent heartbreaks. God sees them all. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hindi man nakikita ng iba yung ating mga pagluha. Maliwanag pong nakikita yan ng ating Diyos. Amen. At yung katotohanan na nakikita po yan ng ating Diyos, nangangahulugan po, nakilala tayo ng ating Diyos. Nangangahulugan na tayo pinapahalagahan ng ating Diyos. Nangangahulugan na tayo inaalala ng ating Diyos at tayo kanyang minamahal. Amen? Amen. You are known, you are valued, you are remembered, and you are loved. Amen. Lahat po ng mga nanay sumigaw ng Amen. Yes, Amen and Amen. Kung feel po natin invisible tayo sa mga tao sa ating paligid, but never in the sight of our God. Amen? Amen. Never in the sight of our God. You are not invisible to God. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ang pangatlo, God hears the cries of the helpless. Sa chapter 21 ng verse 17, ang sabi po dyan, God heard the voice of the boy. Ang Genesis 21 po, doon naramdaman ni Hagar yung mas painful, yung mas mahirap na sitwasyon. Bakit? Si Hagar, kasama ang kanyang anak na si Ismael, sabi, pinaalis sila. Pinaalis sila ni Abraham patungo doon sa ilang. Patungo doon sa wilderness.
binigyan lang ng kaunting supplies. Kaunting tinapay, kaunting tubig. And eventually, sa kanilang paglalakbay, naubos ang tubig, nanghina na ang bata, parang wala na bang pag-asang mangyari. At dito na ramdaman ni Hagar yung heartbreaking moments niya. Ang sabi sa verse 16, at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Imagine niyo po yung pain ng isang ina na walang kang magawa. Alam ko po, nakaka-relate kayo dyan, yung pakiramdam na gusto mong tumulong, gusto mong may gawin ka, pero wala kang magawa. Wala. wala kang magawa. And at that moment, God respond. Nag-response ang Diyos kay Hagar. Makita po natin doon sa ating talatang binasa, ang sabi doon, God heard the voice of the boy. Narinig ng Diyos yung iyak ng bata. Sa verse 17, ang sabi po dyan, narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Sa oras na ito, ano po ang bumabagabag sa iyo? Inaman kayo, ama, kabataan, ano ang bumabagabag sa iyo? Ang sabi ng Diyos kay Hagar, huwag kang matakot. Sabihin niyo nga po, huwag akong matakot. Naririnig ako ng Diyos. Amen. Ang sabi doon, naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. So, kasama doon si Hagar. Nagpapakita na ang Diyos ay attentive to every certain situation that we are in. Naandyan ang Diyos, alam ng Diyos yung bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. Kaya hindi po masasabing tayo'y neglected. Ang sabi doon, God hears the cries of the helpless. Minsan ang iyak ng isang ina, kapag hindi niya ma-provide yung needs ng kanyang mga anak. Kapag hindi niya ma-fix yung sakit na nararamdaman ng kanyang anak. O kapag hindi mapagaling yung sakit ng anak. O hindi mo hawak ang bukas. Yan yung mga bagay na minsan nakakapagpaluha sa ating mga ina. At minsan naisip natin, saan ako nagkulang? Nagkulang ba ako? Nag-fail ba ako as a mother? Naiisip niyo po ba yan? Natatanong niyo po ba yan? Pero alalahanin po natin na ang Diyos ay laging aware sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen? Hindi kailanman naliligtas sa paningin ng ating Diyos. God hears our spoken prayers. God hears our whispered prayers. And God hears the broken prayers, even the wordless tears that comes from our eyes. God sees and God hears. Amen. Amen. So wag po nating isipin na nawawalang kabuluhan yung ating mga panalangin. At wag niyo rin pong isipin na walang kabuluhan din ang mga luhang pumapatak sa ating mga mata. Sapagkat ang sabi po doon, hindi ako nagkamali, nasabi ng salmista, kahit yung mga pagpatak ng ating luha ay nalalaman ng ating Diyos. God is still hears. Amen? Naririnig ng ating Diyos yung mga silent prayers, kahit nasabi nga yung mga hibik na lang. Wala ka nang masabing salita, pero kahit yung hibik na pag-iyak, nalalaman at naririnig ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. God's hearing is not passive. It is responsive. Laging may tugon ang ating Diyos. And when God hears, He acts. Amen? Kapag narinig ng Diyos, siya ay tumutugon, siya ay kumikilos. Amen. Amen. Yan po yung Diyos na ating sinasamba. Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos. At ang pang-apat, God provides what we cannot see. Sa verse 19, then God opened her eyes and she saw a well of water.
So ito yung isang pangyayari na parang striking na sa kwento ni Hagar. Sabi doon, nandoon yung balon. Mayroong balon. Malapit sa kanila. Pero si Hagar, hindi niya nakikita yung balon. Hindi niya napapansin yung balon dahil pagod na siya. Takot siya na mamatay yung anak niya na wala siyang ginawa. At ang kanyang paningin ay nadirimlan. Kapag po tayo nakakaramdam ng pain, natatrap tayo doon sa pain, ang feeling natin hopeless tayo, iniwanan tayo, abandon tayo, wala tayong magagawa. Na-overwhelm tayo at hindi natin nakikita yung mga possible na pwedeng mangyari. Pero dito po, tinuturuan tayo that the problem was not the absence of provision. Amen? Kahit na may problema, hindi ibig sabihin na mayroong provision ang Diyos. Amen? And the problem was limited perception due to distress. Kapag po ang tayo ay overwhelmed, sobrang dami nating iniisip, nagpapakitid po yun ng ating paningin. Hindi po ba? Kumikitid yung ating paningin, parang ito na lang yung nakikita nating mangyayari. Nababalutan na tayo noong pain na ating nararamdaman. Natatakpan yung ating kamalayan. Natatakpan yung ating paningin sa mga vision na pwede nating makita. And at that moment na nangyayari po iyon kay Hagar, ang Diyos ay namagitan. Ang Diyos ay nakialam. Amen. God intervenes not just by providing, but by revealing. Hindi lamang nag-provide ang Diyos, pero nagpakita siya. Ipinamalas niya. Ipinakita niya kung ano ang meron. Habi, nandun lang yung balon, hindi napapansin ni Hagar. Hindi po lumikha ang Diyos ng balon sa moment na yon. Ipinakita lang niya kay Hagar ano ang available. Sa atin po, minsan limited yung ating paningin. Pero minsan binubuksan ng Diyos yung ating paningin. Ano ba yung mga possibilities na pwede natin gawin? Ano ba yung pwede kong mga available na pwede natin gawin para matagpo yung ating mga pangangailangan? Makita po natin, God's provision is often present before we recognize it. Naandiyan na, hindi lang natin napapansin because pain prevents us from seeing it. Yung sakit kasi, yung ating nararamdaman, naghihinder o humahad lang para makita natin yung provision ng Lord. Pero salamat, nire-reveal ng Diyos. Pinapakita ng Diyos yung katotohanan na ang provision ng Diyos minsan dumadating at that very last moment o kaya naman sa unexpected ways na mga pagpapala. O pwedeng binubuksan ng Diyos yung ating paningin para makita natin ang provision ng Diyos. Lahat nga po ng buhay pa, sumigaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Ay, praise the Lord at buhay pa po tayo. Isang provision ng Diyos sa atin. Amen! Amen! Ang sabi doon sa awit natin kanina, He breathed in our lungs. Ang Diyos ang nagbigay ng hangin sa ating mga baga para tayo'y makahinga. Biyaya na po yun ng Diyos. Amen? Para tayo'y makaawit. Ang iba para makahinga, may mga kung ano-ano nakakabit. Pero salamat, ito'y libre nating nagagamit, biyaya at provision ng ating Diyos. Amen? Amen. So hindi man po natin makita ang kasagutan ngayon. But God already knows where your provision is. Amen? Amen? Alam ng Diyos kung nasaan yung provision para sa ating mga pangangailangan. Sabihin nga po natin, God knows where my provision is. Amen. At ang panglima po, God has a future beyond the present pain. Sa verse 18 ng chapter 21 ng Genesis, ang sabi po dyan, I will make him into a great nation. Sa pangyayari po kay Hagar sa kanilang mag-ina, akala ni Hagar nung sila'y nasa ilang, na wala ng tubig, uhaw na uhaw, pagod na pagod, hopeless na. Akala ni Hagar katapusan na yun ang kanilang istorya. Katapusan na yun ang kanilang buhay. But hindi po doon nagtapos. God spoke about the future. Amen. While Hagar saw death, God saw destiny. Amen.
Nakikita ni Hagar, mamamatay na kaming mag-ina din eh. Wala nang kapag-asa. Pero ang kita ng Diyos, merong destiny, merong kapang patutunguhan. And while Hagar saw ending, God saw purpose. Amen? Amen. God saw purpose. Nire-redirect niya yung ating perspective. Minsan, pakiramdam natin, kita natin, naku, wala na. Katapusan na ito. Katapusan na. Pero hindi. Meron pang inilaan ng Diyos para sa atin. Amen. Nire-redirect niya yung ating pananaw, yung ating perspective. Sabi, from present suffering to future purpose. Ano ba yung layunin ng ating Diyos? Inassure ng Diyos si Hagar na ang kanyang anak, ang buhay ng kanyang anak ay mayroong kahulugan. Mayroong pang direksyon. Mayroong patutunguhan. Sa atin din po ganon. God sees our future. Amen? God sees our healing. Amen. Siya yung magpapagaling ng mga sugatang damdamin. Kahit na yung physical healing. And God sees our purpose. Amen? Nakikita ng Diyos yung layunin sa ating pagkalikha. Nagpapakita na God's plans are not canceled by hardship. Hindi natatapos yung plano ng Diyos sa ating buhay sa mga kahirapan na ating nararanasan ngayon. Amen. Merong plano ang ating Diyos. And God's purposes continue beyond crisis. Merong layunin ng Diyos. Kahit nasa panahon ng mga kahirapan, kahit na may kahit pa, nandyan ang Diyos. Amen. Meron siyang layunin para sa bawat isa. At para sa atin po. Ini-encourage tayo na God sees not only where we are, but where we are going. Saan ba tayo patutungo? Hindi lang tayo pandito. Saan ba? Meron pa tayong mararating. Amen. Amen. Meron pa tayong magagawa para sa ating Diyos. Kahit tayong mga nanay na, o mga tatay na, o mga kabataan, meron pa tayong magagawa para sa ating Diyos. Amen. Amen. At nawa, malakaran natin yung layunin ng Diyos ng pagkalikha sa atin. Kung pakiramdam po ni Hagar, yun na yung katapusan nila na mag-ina. At kung ang pakiramdam niyo po, wala na, ito na, katapusan ko na. Isipin po natin, baka ito yung ating turning point. Baka turning point pa lang ito ng ating buhay. Baka dito pa, sabi nga nila, sa paganda pa. Sa paganda pa. Dahil meron pang ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Sabihin niyo nga po, God is still writing my story. Amen. Patuloy pang sinusulat ng Diyos yung ating istorya. Hindi pa dito nagtatapos. Hindi porket nanay ka na, tapos ka na. Wala ka nang magagawa sa ministeryo, wala ka nang magagawa sa pamilya, wala ka nang magagawa sa asawa mo, wala ka nang magagawa sa anak mong masabi mo, pasaway. Meron pang story na magandang inihanda ang ating Diyos. Amen! Amen! Merong magagawa ang ating Diyos. At sa buhay po ni Hagar, in our conclusion, ipinakita ng Diyos yung makapangyarihang katotohanan. Ang katotohanan, sige po, sabay-sabay nga po nating basahe. God pursues, God sees, God hears, God provides, and God restores. Amen. Kaya po sa bawat mga ina ng tahanan, napakiramdam nyo, nakakalimutan kayo, o kaya neglected kayo, o abandoned kayo. Sabihin nyo nga po, I am seen by God. I am heard by God. And I am not alone. Amen, amen. Purihin po ang ating Diyos. Happy Mother's Day po para sa bawat ina ng mga tahanan. Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. Kagaya po ng ating napagbulayan ngayong umaga, the God who sees mothers
O the God who sees us all. Ang Diyos na nakakakita para sa bawat isa sa atin. Nakakaalam ng ating mga pinagdaraanan. Salamat po ang katotohanan na hindi po tayo nag-iisa sapagkat nakikita at nalalaman ng Diyos ang lahat ng bawat sandali sa ating buhay. Amen? Siya yung Diyos na nakakakita, Diyos na nakaririnig, ang Diyos na nagpapanumbalik, at ang Diyos na makapangyarihan makaya. Kaya purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po, purihin at sambahin niyo ang Panginoon. Sino po ang Diyos sa inyong buhay? Sambitin niyo po. Ang Diyos ba ay mabuti? Ang Diyos ba ay tapat sa inyong buhay? O ang Diyos ba ay nagmamahal sa inyo? O purihin kayo aming Ama. Purihin po kayo aming Ama na mapagmahal. Sambahin po kayo aming Ama na mapagmalasakit. Sambahin kayo aming Ama na nakakakita sa amin sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Sambahin kayo aming Ama na nagpapalakas sa amin. Sambahin po kayo aming Ama na tumatagpo sa aming mga panalangin. Tumutugon sa aming mga panalangin. O purihin kayo mabuting Diyos. Sambahin po kayo. Sambahin po kayo sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Hallelujah. O maraming salamat po aming Ama. Nakikita mo ang bawat isang mga anak mo, lalong higit ang mga ina ng tahanan. Salamat po, hindi nalilingit sa inyo ang lahat ng aming mga pinagdadaanan. Meron mang mga emotional breakdowns. Meron mang mga silent heartbreaks. Meron mang mga isipin. O kahit minsan feeling namin kami po ay neglected and no one appreciates us. Salamat po, may Diyos na nakakakita sa amin. May Diyos na nagmamahal sa amin. May Diyos na nagpapahalaga sa amin. May Diyos na nakakaalala sa amin. At may Diyos na tumatagpo sa aming mga kalalagayan. Maraming salamat po, kayo yung Diyos na kayo nakakailanman, hindi nagpapabaya sa amin. Kayo yung Diyos na nakakakita sa kalalagayan ng bawat mga ina ng tahanan o ng bawat isang iyong mga anak. Salamat po, hindi pa tapos ang istorya ng aming buhay. Patuloy niyo po itong isinusulat. Binibigyan ng kahulugan, binibigyan ng direksyon at binibigyan ng patutunguhan. Meron kaming mga layunin pa. Layunin ng iyong pong pagkalikha. At nawayan po yung aming mga malakaran bilang asawa, bilang ina, bilang anak. Salamat po, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat mga ina. Kagaya ng aming napagbulayan, katagpuin niyo po ang mga wilderness season of every mothers. Salamat po at paapawin niyo at pagyamanin niyo, pag-alabin niyo ang pag-ibig mo na yumayakap po sa amin. Ang pag-ibig mo na nagpapalakas po sa amin. Ang pag-ibig mo na nag-e-encourage sa amin. Ang pag-ibig mo ang siyang bumanat sa amin. Marami pong salamat. Ingatan niyo ang mensaheng ito sa aming mga puso. At patuloy na kayo ay tingnan namin na Diyos na hindi marunong magpabaya. Sapagkat kayo ang Diyos na laging nakakakita sa amin, anuman ang aming sitwasyon, anuman ang panahon ng aming buhay. Sa inyong kalwalhatian, sa inyong parangal, sa inyong pagsamba, sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Maraming salamat, Pastor Rashe, sa pag-share ng salita ng Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Hindi lang po sa mga ina, kundi sa lahat, sa mga tatay at sa mga anak din.
Good morning po sa ating BBT family and friends dito at sa online. Hello po sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Kung kayo po ay nakinig ng sermon, na-remind po tayo, paano po tayo hindi maging haggard. Alam niyo po ba, pakisulyapan niyo nga po ang inyong mga katabi. Mukha ba siyang haggard? Matamlay? Mukha ba siyang pagod? Mukha ba siyang problemado? Pero ang nakakatuwa po sa umagang ito, na-remind po tayo ng salita ng Diyos kung paano po tayo hindi maging haggard na mami, na daddy at bilang isang anak. Ano po ang dapat nating gawin? Alalahanin po natin na mahal po tayo ng Diyos at nakikita niya lahat ng ating pinagdadaanan at siya po ay handang tumulong sa atin anuman ang oras. Amen po ba? Amen. Ayan. So, Happy Mother's Day po sa ating mga kananayan. At gayon din po sa oras na ito ay binabati po natin ang lahat po na nagdiriwang ng kanilang birthday. Sa araw na ito, maging sa week na ito, happy birthday po. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa inyo. Gayon din, happy wedding anniversary po. Sino po yung mga couples natin na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary? Ayan, kita niyo po sa screen. At ang Diyos po ang patuloy na maging sentro ng inyong pagmamahalan. And nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoon na sa buong linggong itong dumaan ay naranasan po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Amen po ba? Amen. Yung pong paggising natin, yung po ay blessing. Amen. Na meron tayong buhay, na meron tayong lakas, na meron tayong nakakain pa, meron tayong naiinom pa, meron tayong nagagastos na pamasahe kung saan man ibig nating pumunta at kung ano-ano pang mga pangangailangan. Lahat ng ito ay biyaya po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At sa oras na ito ay siya po ay ating pasasalamatan, siya po ay ating hahandugan at buong puso natin at kagalakan na madadala po natin sa kanyang harapan ng ating handog at ikapo bilang ating pagsamba, bilang ating pasasalamat. Ano po? At ito po ay hindi sa lahat ng panahon. Kaya marapat lang po natin na siya ay papurihan, dakilain. Malaya po kayong makalapit dito sa unahan. Sama-sama po nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. O isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan
Hallelujah! Oh, isigaw po natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang pangalan. Walhati sa iyo. Ikaw ay dakila sa iyong pag-ibig. Ikaw ay dakila sa iyong katapatan. Ikaw ay dakila sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Purihin ka. Walhatiin ka. Pasalamatan ka ng lahat ng iyong mga anak na patuloy niyo pong binubuhay, patuloy niyo pong pinapalakas. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, aming Ama. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagagalak po ang aming mga puso, O Diyos, kasama ang lahat ng iyong mga anak na naririto. Lord God, maging sa kanila na nasa online, O God, lahat po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob sa amin sa bawat araw. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin sa bawat araw sa isang linggong nagdaan. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa mga hanap buhay na iyong pinagpapala sa iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, sa kinabubuhay, sa mararangal na trabaho. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagbibigay ng lakas upang ang bawat isa ay makapagtrabaho ng maayos. Salamat sa knowledge and wisdom. Salamat po, O Diyos, sa iyong blessing, O God, sa mga sources of income, Panginoon. In your own special ways, O God, binibigay niyo po sa iyong mga anak upang kami po ay patuloy na mabuhay. Patuloy na meron po kaming magamit, Panginoon, sa pang-araw-araw na aming pamumuhay. Salamat po, hindi lang sa financial, hindi lang po, Panginoon, sa mga material na bagay, kundi gayon din po sa kalakasang physical, emotional, mental. Lord God, lahat-lahat, binigay niyo po sa amin, pati ang kalakasang spiritual. Marami pong salamat. At narito, Panginoon, ang aming handog at ika po, tanggapin niyo po, O Diyos, bilang aming hain ng papuri, ng aming pasasalamat at pagsamba. O Diyos, alam po namin, tunay nga, O God, na hindi namin kayang bayaran lahat ng ibinibigay niyo po sa amin, O God. Lord, token lang po ito, Panginoon. Ito'y bahagi lamang, subalit, Lord God, nandun po sa aming puso ang kagalakan na makapagkaloob sa iyong gawain, O Diyos. Kagaya ng sinabi niya sa iyong mga salita, kung uunahin namin, O God, ang iyong kaharian at ang katwiran, lahat ng bagay, O God, ay pawang idaragdag niyo po sa iyong mga anak. Lord, maraming pong salamat na kayo ay tapat sa iyong mga pangako at patuloy niyo po kaming tulungan na unahin ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, O God. Purihin ka, aming Ama, at patuloy na igawad niyo po ang masaganang biyaya at pagpapala sa iyong mga anak, sa bawat isang individual, O God, at sa bawat pamilya na iyong mga anak, O Diyos. Marami pong salamat, aming Ama. At magamit po ang mga salapi na ito, O Diyos, ikalalawak pa na iyong kaharaan dito sa lupa, O God. Marami pong salamat. Lord, nagpapasalamat din po kami sa aming mga kapatiran na dinagdagan niyo po ng isa pang taon ang kanilang buhay. Salamat po. Napakabuti niyo po sa kanila, Panginoon. At Father God, we pray na kayo ang patuloy na magbuhos ng masaganang pagpapala sa kanila. Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, even their prayers, O God, and hearts, desires, nakikita mo po, O Diyos. Pagkaloob niyo po ang mga ito sa tamang panahon, O God, ayon sa iyong pinakamabuting kalooban. Salamat po at tulungan niyo rin po sila na patuloy na magkaroon ng kagalakan na mapaglingkuran ka habang sila po ay iyong binubuhay. Patuloy niyo pong dagdagan na marami pang taon, O God, na kalambuhay na nakaugnay sa iyo, O Diyos, at taglay ang iyong pagpapala. Salamat po, maging sa mga kapatiran namin na nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversary. Lord God, buklorin niyo po ang mga mag-asawa.
ng iyong pag-ibig, O Diyos, ng pag-uunawaan palagi, O God, ng pagmamahalan sa isa't isa. Kayo po maging sentro ng kanilang relationship, kayo po ang manguna sa kanila kung paano po nila mapapasaya ang kanilang kabiyak, O Diyos, na tunay nga po nandun ang iyong blessing, O God, ang iyong basbas sa kanila, O Diyos. At Lord, patuloy niyo pong katagpuin lahat ng kanilang pangangailangan, O Diyos, sa lahat ng aspeto, at sila po ay magkasamang lalago pa at patuloy na lalago sa kanilang relasyon sa inyo at sa kanilang paglilingkod sa inyo habang sila rin po ay iyong binubuhay. Marami pang mga taon ng pagsasama na maligaya at kasama ka, Panginoon, at may pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na kanilang kakaharapin. Salamat ng maraming aming Ama. Father God, nagpapasalamat din po kami, O Diyos, na sa buong isang linggo kami po inyong sinamahan. Pinapagtagumpay niyo po kami sa lahat din po ng mga challenges na aming nakaharap. Salamat po sa knowledge and wisdom na iyong pinagpapala sa bawat ama't ina ng tahanan, sa mga anak na nagsisipag-aral. Maraming salamat po. Gayon din nga po sa pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan, sa pagtugon sa aming mga prayers, O God. Salamat din po, O Diyos, sa mga patuloy na kagalingan na ibinibigay niyo po sa amin, O God. Physical healing, O God, emotional, mental healing, O God. Alam niyo kung ano po ang aming pinagdaanan, O God, sa linggo na ito. Subalit salamat po na nandun ka sa aming tabi. Kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming kapayapaan, kayo po ang nagpapatatag sa aming pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa mga pinaghilom nyo ang mga sugatang puso. Salamat po na kayo po, O Diyos, ang muli ay bumubuo, Panginoon, at nagpapahilom ng mga sugat, O God, at kayo po ang nagbibigay sa amin muli ng kagalakan. Pinapalitan nyo po ang kalungkutan ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Maraming pong salamat, maging sa aming mga kapamilya, O Diyos, kapatiran, na nagdadalamhati, Panginoon, sa panahon na ito. Lord, kayo po ang kanilang pag-asa, kayo po ang kanilang comfort, O God, kayo po ang kanilang kapayapa at kapanatagan, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpapalakas din at pagpapatatag din po sa kanila, O God. Salamat po ng marami. Thank you rin po sa pag-guide, Panginoon, at pagsama sa aming mga kapatiran sa ibayong dagat, sa mga naglalayag. Lord God, alam nyo kung nasaan po ang bawat isa sa kanila. Kayo po ang patuloy na tumutulong din sa kanila. Lord God, sa mga panahon ng homesick, kayo po, O Diyos, ang nagbibigay sa kanila ng comfort. Kayo po nagpapalakas sa kanilang loob, O Diyos. Marami pong salamat. Gayon din po sa kanilang families na naririto sa Pilipinas. Thank you po. Patuloy niyo pong pagsama rin po sa kanila, Panginoon. Hindi man madali ang magkakahiwalay, Panginoon, subalit, Lord, kayo po ay malapit sa bawat isa, Panginoon, at kayo ang nag-uugnay sa bawat isa. Kaya maraming pong salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa lahat po ng iyong mga ginagawa at gagawin pa sa buhay ng bawat iyong mga anak. Sa mga pagdadaanan pa namin, Panginoon, sa week na ito, salamat po. Kayo po'y aming kasama. Kayo po ang aming tagumpay. Kayo po ang lahat-lahat sa amin, O Diyos, at kami po ay may pananagumpay sapagkat kayo ang Diyos na mananagumpay. Marami pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat, paglulhati. Sa matamis na pangalan ng Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Yan, maraming salamat po, Pastora Ning, para po sa prayer. Magandang umaga po para po sa lahat ng ating lahat ng mga nanay, ina, mami, ano pa ba? Pwedeng itawag. Happy Mother's Day po. Bago po sa ating program, meron po tayong maiksing video. Panoorin muna po natin. Today we celebrate the women whose love reflects the heart of God, our mothers. A mother's love is patient. It is selfless and it is strong.
In quiet sacrifices and unseen prayers, she becomes a vessel of grace in the home. From the very beginning, God entrusted mothers with a beautiful calling to nurture, to guide, and to love unconditionally. Just like in Proverbs chapter 31, verse 25 to 28, she's clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. To every mother, biological, spiritual, and those who stand as mothers in faith, your love shapes lives. Your faith inspires generations, and your prayers move heaven. Even on the hard days when strength feels small, God sees you. He walks with you, and His grace is enough. Today, we honor you. We thank God every day for you. And we celebrate the love that you give so freely. Happy Mother's Day! Praise God. Ayan, inaanyayahan po namin lahat ang mga ina, nanay, dito po sa unahan. Sige po, tumayo na po lahat, ang mga mother, mommy, inay, dito po sa unahan. Sige po, magkabilang panig po, punuin po natin. Sige po. Tayo na po kayong lahat. Yan. Punuin po natin dalawang side. Pwede po dito sa may unahan. Yan. Sige po. Diyan po sa may extension, baka po may mga mother pa. Naanyahan ko po kayong lahat dito. Sige po, wag po kayong magsiksikan dyan sa likod. Punuin po natin itong una. Yan, sige po. Okay po, yan. Salamat po. Inaanyayahan po natin ang ating minamahal na pastor para po ipag-pray. Sige po, dini pa po sa may bandang gitna. Huwag po kayong magsiksikan dyan sa may tabihan. Maluwag pa po itong gitna. Pakisabi nga po sa inyong katabi, Happy Mother's Day. Opo, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At blessing kayo ni Lord sa inyong family at dito po sa Balagtas family, BBT Family Congregation. Ano? At walang magawa, Sister Luz, ano? Sabi ni Sister Luz, punuin ang both side. Ala, yung gitna ay meron din. Ano po? Purihin ang Diyos at gayon din po pagka-Thanksgiving prayer, akin pong wine-welcome na, huwag po nating bakantihin yung gitna. At awan ko ba, mas anointed ba yung tabi? Anointed rin ni Sister Lina, no? Sister Susan. Pero ang presensya po ng Panginoon ay nasa pagtitipon ng kanyang bayan. Nananahanan ang Panginoon sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Kaya po, hayaan natin na tayo ay patuloy na maging mapagpuri, mapagsamba sa Diyos na dadakila na gumawa sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo yung nasa congregation at i-honor po natin mga kapatiran, palibasa mga Father's Day, next month pa po kayo, ayaw nyo tumayo. Bida ngayon sila, next month bida kayo. Ano po, maging part tayo ng blessing. Mag-usal tayo ng panalangin. At pwede niyo pong iunat ang inyong mga kamay sa mga precious mommy and mothers sa lugar na ito. Tayo pong lahat ay yumukod. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, loving God, salamat po. Maraming salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Napakatalino mo sa iyong mga plano.
Salamat po, O Diyos, hayaan nyo na sa paglapit namin ito, dumulog kami sa iyo na mayroong pagpupuri at pasasalamat. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti sa iyong mga plano. Ikaw, Panginoon, ang nakapagsasabi na nakakaalam. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper, not to harm, but to give hope and a good future. Panginoon, meron pong magandang plano ka na inihanda at ginagawa. Kami nagpapasalamat na merong mga mami, merong mga mama, inay, lola, or even Lord, kahit hindi po sila married. Salamat po kasi ang kanila pong figure ay mother figure. Sila yung mga maaaring tiya or stepmother. But Lord, salamat po sa kagandahan ng iyong plano na meron kang inilagay na mga ilaw ng tahanan. Salamat po, Diyos, na mga ina ng tahanan ay ginagamit mo upang maging bahagi ng iyo pong plano, pagiging procreator sa kanila, Panginoon. Sila'y nakapagsisilang ng mga anak. Pinapadali mo ang buhay upang, Panginoon, mangyari ang iyong plano to multiply and to replenish the earth, O God. Panginoon, kasama din ang growth, hindi lang ng Kalam family, kundi ng church. Biologically, Lord, sila po'y nagdadagdag ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa kalang katyagaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalang sipag. Maraming salamat po sa kalang malawak na pangunawa, Panginoon. Pangangalaga at pag-iingat, Panginoon, sa bawat member ng kanila pong family. Panginoon, nandun pala ang sa sinapupunan. Panginoon, naroon na ang kanila pong pagmamalasakit. Hanggang sila'y umidad, Panginoon, hanggang sila pa ay manghina, naroon ang pusong mapanalanginin, Panginoon. Sila po ay mga great intercessors, hindi lang ng Kalam family, Panginoon, pati ng mga members and brothers and sisters ng inyong pong pamilya. Sila yung mga prayer warriors, Panginoon. Sila yung mga contributors, Panginoon, ng growth, Panginoon, maging sa kanilang pamilya at dito man sa church. Kaya maraming salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. At narito kami dumudulog upang hilingin pa rin, Panginoon. We are praying for strength, joy, Panginoon, na sila patuloy mong palalakasin, Panginoon, sa kabila, Panginoon, na napakaraming intindihin, inaasikaso sa bahay, loob at labas at tahanan, sa pag-aalaga at pag-unawa sa kalang mga anak at kalang mga kabiyak. Panginoon, panalangin namin, ibigay mong patuloy pa, Lord God, ang knowledge and wisdom. Bigyan mo sila, Panginoon, ng inyo pong kaalaman, karunungan, na makadiyos na sila'y makapagpayo sa kalang pamilya, makapagturong igagalak, pakikinggan ang kalang mga anak. Mauhubog, Panginoon, ang magandang henerasyon ng pamilyang naglilingkod sa iyo. Tingnan mo ang bawat isang babae na nakaririto, Panginoon. Lord, panalangin po namin na pagharian niyo sila at panahanan ng inyong banal na Espiritu na makapamunga ang bunga ng pag-ibig, love, joy, and peace, Panginoon. Patuloy na mag-umapaw ang pagmamahal, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kahinahunan. Lord God, ang pagpipigil sa sarili, ang kabaitan, ang katapatan, Panginoon. Iyaan mo pong mapuno ang kalang puso't isipan ng bunga ng banal na Espiritu. At sila'y patuloy, Panginoon, maging pagpapala. Yun po ang panalangin namin, Panginoon. Hallelujah. And we are praying, O God, for your abundant blessing in all aspects of their lives, Father God. Bless them, Lord. Physically, emotionally, intellectually, materially, Lord, lalong higit ay sa pagpapalang espiritual. Ito po yung aming panalangin. Panginoon, ang ibubuhos mo sa kanila, mayamang pagpapala, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, andyan ka. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pababayaan. Gaya ng mensaheng natinig namin sa umagang ito, ikaw ay Diyos na nakakakita sa amin. Tumatagpo sa aming pangangailangan. Hayaan niyo po, Panginoon, matanggap mo ang aming pasasalamat. Matanggap mo rin at madinig ang aming panalangin na pangangailangan ng inyong mga anak na ito at ang panalangin ng pagpapala, O Lord, igagawad mo sa kanila. Salamat po na ikilala mo ang mga ina na ito, mga kapatiran
Lord, salamat po na ikaw ay mayamang magpala. Panginoon, hayaan niyong ibigay namin ang papuri, parangal sa marami pang bagay na ibibigay mo sa haraping panahon. Tagumpay at kalakasan na ipagpapala mo, Panginoon. Kagalakang galing po sa inyo. At hayaan niyo, Panginoon, na sa kabila ng maraming pagsubok, mas maraming tagumpay ang ipagpapala mo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. In Jesus' name, amen and amen. Happy Mother's Day. May picture taking ba? Huwag muna pong aalis para po sa ating mga deacons. Pakisuyo po. Meron po kaming munting regalo. Ang Balagtas Better Temple po ay mayroong munting regalo sa mga mami. Pag natanggap niyo po yon, huwag muna po kayong uupo. Huwag po kayong aalis dyan sa inyong katatayuan. Tayo po ay magkakaroon ng picture taking. Sige po, pasuyo po sa ating mga deacons. Paki-assist po ang ating mga mother. Salamat po sa inyong buhay. Kayo po ay blessing sa inyong family at sa bawat isa. God bless po. Yan daw po ay pupunuin ninyo. Yan. Natanggap na po ang regalo. Pwede na po tayo mag-form para po sa picture taking. Pwede po yung iba umakyat dito. Sige po, pwede pong umakyat dito yung iba para po makita ang lahat. Diyan na, dito. Hindi ka makikita dyan. Marikoy. Pwede pa. Listen. Ready na ba? Okay? Okay na? Okay, sige po. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Walking. Okay, maraming salamat po. God bless all. Yan, Happy Mother's Day po sa ating mga mami, inay, mama, and kahit po sa ating mga spiritual mothers na siyang ating guide sa ating spiritual life. Yan, sige po, tayo po ay muling tumayo. Tayo po ay umawit ng papuri sa ating Diyos o itataas, itatanghal, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Sige po, tayo po muling pumalakpak sa ating Diyos. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa
kadakilaan mo, sadyang walang, isisigaw, isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay, kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Sige po, ipalakpak natin ang ating kamay sa ating Diyos. Itataas, itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man, itatanghal, kadakilaan mo, sadyang walang hanggan, isisigaw, woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay, kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Sama-sama natin awitin sa ating Diyos. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Minsan pa, itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailan, sama-sama para sa ating Diyos. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah! Lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah! Sige po, manatili po tayong nakatayo at may nagtatanong po sa akin kanina na bakit wala yung laman ng bag. Pakitas nga po niyo yung bag. Tanongin niyo po si Brother Ruben, si Brother Joel, yan po yung may lamang 1,000 bawat isa. Wala pong kurap dito, ano po. So, salamat sa kagalakan. At isang maikling announcement lang po mga kapatid, bago sabihin ni Sister Luz kung meron pang announcement, ay tayo po, ang Balagtas Bethel Temple Congregation ay naikiramay po sa ikidalamhati sa paglisan ng isa nating kapatid, Sister Fidela Red, siya po ay umuwi na sa Panginoon sa edad na 96. Siya, sa inyo po, naibig pong makiramay, siya ay nakaburol ngayon sa Loyola, Balagtas. Loyola, I'm sorry. Eternal, parang nagpunta ng Marikina, Opo, diyan lang po, at wala pa pong updates kung kailan po ang mga gawain at ang kanya pong huling hantungan, pero tayo naniniwala na siya nasa piling na ng Panginoon. Purihin po ang ating Diyos at muli, Happy Mother's Day. Enjoy your day. Kakutsaba na ba ang mga anak? Tayo po yumukod, tayo manalangin. Ama sa langit, Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat na sa araw na ito, kami po yung pinagalak, pinagpala spiritually. Ang salita mo ay pagkain spiritual, nagpapasigla, nagpapalakas, nagpapalalim ng aming pananampalataya at ng malapit na kaugnayan sa iyo.
Salamat po sa buhay ni Pastor Ashe. Patuloy mo siyang pagpapalain at ang kanya buong pamilya. Maging ang buong linggo na aming pong haharapin ay aming pong itinatagubilin sa inyo. Patuloy po pong gabayan kami ng iba na Espiritu. Ipagsanggalang laban sa gawa ng masama at magbukas ka ng patuloy na pintuan, durungawan ng mga pagpapala upang mapunuan ang pangangailangan ng iyong mga anak. Gayun din po ang aming panalangin, O Diyos, sa mga kapatirang namin nasa abroad, mga seamen. Lord, iingat at babantayan niyo po sila, maging ang kanilang pamilya, maging sa lugar ng Middle East, kung saan meron tension. Lord, nawa po ang inyo pong pagkupkup at pag-iingat sa aming mga kapatid ay inyo pong igagawad sa kanila. Maraming salamat po, aming Ama. Alam namin, O Diyos, bawat araw na darating nandoon ka upang kami ay ingatan, pagpalain, tugunan sa aming pangailangan. Salamat po, tayaan niyong banal na Espiritu ang siyang laging sumama at laging magbigay ng gabay. Purihin ka po, aming Ama, habang itinataas po natin ang ating mga kamay. Ngayon tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos at ang pagkikipisan ng Kanyang banal na Espiritu ngayon at kailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Pwede na po muna kayo maupo. Yan, para po sa ating mga announcement, sa ating pong lingguhang gawain, sa araw